Magandang umaga po o gabi conforme kung anong oras saan po kayo nandoon na ating mga kababayang Pilipino. Dalawa ito po ating pag-uusapan muli ngayon. Napakahalaga nito. Yung pong napakagandang panawagan ni Bongbong Marcos sa taong bayan. Mamaya talakayan natin ito at ipaparinig ko sa inyo. Pangalawa ay ito pong patuloy na pagdideklara ng mga kapatid nating Muslim ng suporta kay Bongbong Marcos. At ang pinakahuli dyan ay itong si Chairman Nur Miswari ng Moro National Liberation Front. Okay? Pero bago natin pag-usapan yan, muli akin pong hinihiling sa inyo, dun sa hindi pa ho nakakapag-subscribe, nakakapag-follow, gawin na po ninyo yan dito sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga pinag-uusapan. At like, share na rin po ninyo itong video ito at iba pang mga video sa channel na ito para po kayo ay na-update sa mga pinag-uusapan at napakahalaga nito. Tulungan po tayo dahil patapos na itong kampanya, mag-e-eleksyon na, marami tayong gagawin kung paano subaybayan si Bongbong Marcos Sara Duterte pagkatapos ng eleksyon para may parating natin sa taong bayan sa inyo kung ano ang kanilang mga magagawa at gagawin. Okay? So, katulad ng sinabi ko, mayroon pong napakahalaga, magandang panawagan at ipaparinig ko sa inyo ito. Si Ginoong Bongbong Marcos sa taong bayan. Pakinggan po natin ito. Hindi ho gaano mahaba ito pero inyo pong unawain, intindihin, ating sundin. Dahil ito po ay para sa ating lahat. Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Nasa panahon po tayo ng matinding krisis at pagbabago, ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya na likha ng pandemya. Presyo ng mga bilihin na nagtataasan sa kabila ng kawalang hanap buhay ng maraming pamilya na pinaigting ng pagtatalo-talo at bangayan ng dahil sa umiinit na politika. Ang halalan sa Lunes ay isang sangandaan sa ating paglalakbay. Kaya dalawang bagay lang po ang hihilingin ko sa inyo. Una, sa gitna ng krisis, ay dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Pangalawa, hangad ko na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. Gayunman, kung iba ang inyong napupusuan, ay hiling ko po rin sa inyo na sama-sama tayong pumunta sa ating mga presinto at pumoto. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkapito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilihan. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po tayo maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at wag po nating hayaang ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat. At wag po nating kalimutan na sumunod. Napakaganda niyan. At yung panghuli, may panawagan pa siyang sumunod tayo sa mga protocol sa COVID issue. Ano po? So yan po. Salamat kay Ginoong Bongbong Marcos. Sa kanya pong ginamit niya ang kanyang sariling account na i-distribute ito sa lahat para ho makarating sa kinaukulan. Nakita mapakumbaba, di ba? Sabi niya kahit na hindi kayo sa akin o sino man iboto nyo, parang irespeto pa rin at gawin pa rin natin ang ating obligasyon. Ang ganda niyang mensahe niyan. Palagay ko lahat dapat ganyan ang gawin. Magbantay at magbumoto tayo ng maayos sa Lunes. Ilang araw na lang po ang natitira. Pwede po kayo mag-comment, mag-react niyan po sa napakahalagang panawagan na yan at apilang yan at pakiusap niya at ito ho ay isang magiging gabay para ho sa inyong gagawing pagboto at desisyon. Okay? React at comment po kayo. Welcome dito sa channel na ito. Pangalawa na ating pag-usapan ay ito pong patuloy nga po na may mga kapatid tayong Muslim na nagdideklara ng suporta kay Bongbong Marcos Sara Duterte. Pinakahuli ngayon ay si Nur Miswari, kilalang chairman o founder ng Moro National Liberation Front o MNLF.
Bongbong Marcos Sara yung kanyang talagang tinutulungan. Alam naman natin na hindi rin naging maganda ang relasyon niya sa mga Marcos noong araw, pero ngayon iba. At nakikita niya yung unity, pagkakaisa na isinusulong ng unity ang isa sa kanya sinusuportahan. At kung paano solusyonan, harapin ang problema sa Mindanao, pinagkakatiwala niya kay Bongbong Marcos kaya kanya sinusuportahan ito. Kung yung mga gunita, hindi lang po ang MNLF ni Mesuari ang naon ang nagsuporta. Kung yung mapapansin sa aking mga video inilabas, naunang nag-declare dyan ang mga local government unit ng BARM. Ano yun? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang dami yan, ang lawak niyan. Okay? At yan ay pagkakaisang kanilang ginawa noon pa. So ngayon, yung BARM, MNLF ay nagkakaisa at iba pang kapatid nating mga Muslim sa Mindanao at dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. So ito na po yung mga dagdag na mga suporta sa kabila nga po ng leading candidate, leading sa lahat ng mga survey, sa mga crowd. So talaga hong dinudumog ang BBM Sara. By the way, ngayong pong araw na ito, May 5 dito sa Pilipinas, pangalawa na meeting de Ebanse ang gagawin dyan po sa may Tagum, Davao del Norte. So hindi lang taga Davao Region, kundi sa buong Mindanao na kaya nyo magpunta doon, magpunta kayo sa rallying yan. Ngayong maghapong ito hanggang mamayang gabi. Yan ay yung pangalawang araw. Kasi una ay doon sa may Iloilo province, na ang buong Region 6 ay nag-participate dyan po sa Iloilo. Nagulat ang marami talaga naman. Sobrang dami ng tao. So ngayon, inaasahan yan dahil Mindanao ito, 67% sa survey si Marcos, 80% si Sara. Kaya talagang hindi lang taga-region na Davao Region, kundi maraming lugar sa Mindanao ang magpapakita ng lakas, suporta ngayong araw na ito sa meeting de Avance. At idagdag ko na rin, this coming Saturday, para inyong mapaghandaan kung kayo may mga lakad kung ano man, dito gagawin sa may Parañaque, Diosdado Macapagal Boulevard, katabi ng malalaking mga hotel dyan sa erang yan, ang huling kampanya, meeting de Avance, nitong BBM Sara. At inaasahan nating maraming tao ito, hindi lang taga Metro Manila, taga Central Luzon, Northern Luzon, okay, at taga Southern Tagalog ay siguradong may darating po. Bailad, makakapagbiyahe sila. Maghapon yan hanggang gabi. Hanggang alas 12, kahit abutin ng alas 12 ng ating gabi kasi ng pinakahuling araw ng kampanya, Sabado, May 7, 2 days before election, bawal na. So talagang siksika na, dikita na ngayon ang mga galawan. Lalo na ho ng BBM Sara dahil sila ang nangunguna, sila ang maraming suporta, lahat na halos relihiyon, lahat ng sektor nasa kanila, kaya ako talagang sila ang inaasahan na mananalo dito sa eleksyong ito. Pero bumoto tayo, katulad ng panawagan ni Bongbong Marcos. Bumoto tayo, yan ang importante sa araw ng Lunes. Mapayapang halalan. Ang kailangan ng mga Pilipino para sa tuloy-tuloy na pagbabago at development. Maraming salamat. Magandang hapon at gabi o anumang oras meron sa inyo. God bless.